linisan ko yung bintana ko. Kasi ako yung taglinis, pero yung bintana ko, madilim. Wala kasing gagalas, nakakatakot. Nasa 3rd floor ako. Kaya nag-iingat ako umakyat. Baka mahulog ako. Minsan na nahulog yung ko rito. Yung palinis. Basag. Mula ba naman 3rd floor? Kung ako kaya mahulog ko. Diba? Mas lalong dumumi kasi nakaraang araw umulan 2 days ago. So yung mga alikabok na sa screen napunta sa salamin. Ang hirap maglinis ng Nolans grease. Matakot. Naalala ko yun mag-Singapore ako. Diyos ko po, parang ayoko. Ayoko na maglinis. Nasa 25 floor ata kami nun kung pandan. Hindi ako magkamali. Alam niyo naman sa Singapore. Nagtataasan yung mga bahay. Kasi yan na yung nila eh. Kasi silang lupa. So, pataasan yung building yung dun yung bahay nila. Diba? Ay, paupo-upo pa. Maganda na yung upo pa ako kasi tumayo ako. Delikado kasi yung pag yung bintana is lampas na dito mo. Mahulog ka. Kailangan mga below the belt lang or hanggang bewang o lampas-bewang basta ganun. Kasi once na lumagpas na dito, pag ganun ka, mahulog ka talaga. Naalala ko kasi nung nag-Singapore ako, bago ka kunin ng amo, may seminar pa ulit sa Ministry of Labor ba? Nakalimutan ko. Yan ang kinaganda sa Singapore kasi kahit yung amo magsiseminar mga bawal at hindi bawal sa katulong para matataas ng building. Once kasi na maglinis ka ng bintana, kailangan may kasama ka tumitingin sa'yo. Kasi yan yung napansin ko nung sa Singapore ako, pag naglinis ako bintana, sa ibang bahay, naglilinis din sila. Andyan yung mga, basta may kasama sila. Kasama sila sa kung tumitingin sa kanilang ginagawa. Baka nahulog or diba? O dami ko naglinis. Ito rin ko. Ayan. Ay, madilim na pala. Bismillah. Narinig ko yung amo kong kumakapit sa kabila. Kinuha yung gamit niya. So it means, aalis na siya papuntang work. Pwede na ako maglinis. Walang tao dito, kami ng alaga akong lalaking binata. Ang lalaking hindi pumapasok na. Ang babait nila, sa totoo lang. Dito na ako nakaamo ng yung lalaki kong among walang malis siya sa tingin, sa titig, sa salita. As in, wala. Hindi ko gaya ng mga dati kong amo. Alam mo yun. Babae tayo, alam natin yung lalaking may gusto o wala o may anong kamunduhang meron sa kanila. Dito talaga as in, wala. Kasi palagay ako pag ako lang dito. Minsan yung amo kong lalaki. Ang bait niya. Sana hindi sila magbago. Ano ba yan? Hindi ko nilinis ako.
Oh, ayan oh. Meron bang natira ng New Year? Sino gustong uminom? Wala ko sa ano, sa mood. Ay! Baka matapon yung tubig ko. Wala ko sa mood uminom. Hindi ko trip. Ayun, upuan ko. Wait, saan ko dito? Bakit pabaliktad dyan? Kasi dito ako nag-exercise. Ganun. Hindi pa may pa-exercise pa rin. Wala yung mataba. Wala akong mataba. Doble-doble na yung suot ko. Kasi malamig. Ano yung gagawin ko? Bababa na ako. Ay magkakape muna ako bago ako maglinis ulit. Umalis yung babae at saka yung bunso. Susunduin daw yung ate sa school. Di ko alam kung makapapunta sila ng hospital. May lagnat yung alaga akong babae, yung bunso. Kaya hindi ako nakapaglakad-lakad sa labas. Parang exercise na kami araw-araw ng alaga ko. Ako talaga. Araw-araw palakad-lakad sa labasan. Wait, anong oras na ba? Mag-12 ano na? Mag-12. 12:16 na pala. So, it's time to go down. Ako'y kakain ko lang muna. Bye. Bye. Madilim na. Ito yung opisina ng ako ko. Wala na kasi lumayas ah. Wala na yung mga ano nyo dyan. Ayan ang lakas ng diba? Katabi ko lang yung wifi. Ito yung kwarto ko. Ayan, sa kabila niya. Diba, hindi malakas yung wifi ko rito. Ito yung wifi dito. 3 sa baba, 2 sa second floor, isa sa third floor. Diba? Pintuan yung pagitan namin ng wifi. Ayan. Yan yung kwarto ko. Ito yung opisina ng amo ko. Nandiyan yung wifi. So, malakas talaga yung wifi ko. Saka minsan sabi ng iba, bakit online ka naman, ba't hindi ka nagre-reply? Diyos ko po, 24/7 online yan. Pero hindi ko naman hawak yan. Lalo pag natutulog ako, lalo pag oras ng trabaho ako. Hindi ako mahawak ng cellphone. Ayoko istorbo. Nainawakan ko lang pagpalakad-lakad kami ng alaga ko or may gala ako. Wala naman akong ibang ginagawa. Kundi lang. Magbabasa ng pocketbook. Basa hanggang puyat. Hanggang minsan wala ng tulog. Diba, saan ka? Sige na, bababa na ako. Ang alaga ko. Yan nililigpit ko na araw-araw. Ito lang. Pero kahapon hindi akalat yan. Diba? Walang tao. Ako lang mag-isa. Diyos ko, yung kape ko uminit na naman. Kaya pwede kong kainin. Kain muna ako, ha? Bye-bye muna. Bye-bye. Ito yung kape ko. Ay! Bye na. Ganito yung hugasan namin dito. Buti na lang ako sa ko yung ayan. Ayan yung kinakamay. Gusto na dyan ilagay sa machine. Every 2 days nalalabahan. Inaano ko yan. Hinuhugasan. Basta pag puno ka, hindi naman every 2 days. May sakit yung alaga ko. Ano ba? Grabe yung yung amo ko. Nanigarilyo yan sila. Lalaki, babae. Mag-asawa tapos yung panganay. Nasa galiyo nila. Kaya yung kasama ko nag-flight. Actually, same kami ng agency.
Nag-iusis siya. Sabi niya, ano ba to? Dito nata ako. Sabi niya, matigil sa pag ano. Sa paninigarilyo. Sabi ko sa kanya, chinachat ko. Sabi ko, alam mo, kung napunta ka sa amo ko, makapag patuloy ka ng pag-iusin mo. Kasi smoker sila. Alam mo ba yung huli ko? Ayan, wala mo. Pasaway. Sabi ko, alam mo, doon tayo. Sabi ko, alam mo, pag sa amo ko, ikaw lang sa ano. Ako pagpatuloy ka ng paninigarilyo. Kasi naninigarilyo sila kahit sa side ng amo kong babae na natin, side by side. Nag-iusi sila parehas. Ang mga pamilya, kahit yung mga lola ng alaga ko, tuloy siya. Naninigarilyo sila. Pero hindi ko sila nakita nagsisisya. Sigarilyo na. One time nagsisya dito yung bisita ng amo ko. May baon. Tapos yung electric na pang-uling din yung gamit nila. Ano ba kainin ko? Gusto ko kumain pero wala akong maisip ng kainin. Marami namang pagkain dito. Open naman ako sa pagkain dito. Kahit nandyan yung amo ko palakad-lakad sa likod ko. Ako dito naman nakaupo. Kain. Magka-cupcake na lang ako. Ito na lang kainin ko tapos kasi. Tapos na ako kasi daw maglinis. Ang kwarto lang naman mag-asawa yung linisin ko. So, walang makulimlim. Kahapon lang medyo umaraw. Actually parang, kahapon na medyo umaraw. Yung makulimlim naman. Cloudy yung nakalagay sa weather ngayon. Alam mo, ilang pasang damit ko? Pangatlo to. Paglamig mamaya, 4 pa. Lalo pag lumabas ako. Kailangan doble, triple. Alam mo, napansin ko, napuputol yung buhok ko ngayon lang. Siguro sa dahil sa kulay. Nagkulay kasi ako nung bago ako umalis. First time ko nagkulay. Yung magsusuklay ko, sabi ko napuputol. Hindi nga siya nalalagas, napuputol naman. Sabi ko parang gusto ko magpakalbo. Magpagupit na Mexico. Kasi nung nakaraan, napagupit yung amak. Sabi ko gusto kong pagupit. Sabi ko, wag na. Pakalbo kaya ako. Bagay sa akin kaya kalbo. Hindi ko maubos. Nakaano na ako. Pangalawang kape ko pa lang to. Ganito ang buhay. Katulong. Pero tulong, swerte ko sa amo ko nito. Hindi ako pagod. Habang oras ko ng pahinga, hindi naman siya nagluluto. Hindi naman siya luto ng labas lahat ng kaldero. Yung laki ng kaldero, tama lang. Hindi naman kayo ibang Diyos ko po. Akala mo lagi may pista pang luto. So, hindi siya makalat. Kung anong kinuha niya, siya nagbabalik. Pag siya nagluto, siya ng lahat niyan. Siya nagliligpit, siya naghihiwa, siya naghuhugas lahat. Wala ako dyan. Ako may ginagawa ko, yan ginagawa ko. Pero lalo na pag lumabas yung alaga ko sa labas yan, kailangan sama-sama din ako. Ganyan ang buhay ko. Kaya, ang aga ko rin nagpahinga. Hindi rin ako gumigising pag may school, siya ang gumigising. Ito yung pagkain ng amo ko, pang diet niya. Yung mga lighter dito nagkakalat. Sakit ng tiyan ko. Kung saan na tayo napunta sa aking daldan. Patay ko ng ilaw. Wala namang tao dito. Sayang ang kuryente. Diba? Yun yung labasan namin. Ako limlim. Pinay din yan yung nanay dyan sa dalawang pintuan na magkatabi. Yan.
ako'y aakyat na. I-check ko yung mga iPad nila kung may mga charging. Ay, mga charging. Kung may mga charge. O, ito wala. I-charge natin. Kasi pagdating mamaya ng school niyan. Ouch. Mag-aano sila. Maglalaro. Lalo na yung lalaki na pasaway na isip bata. Mas matured pa yung bunso kaysa sa kanya. Pasaway. Para mabait na mga babait sila. Ay, charge na. Okay, akit na tayo ulit. Akit baba lang ginagawa ko. Tapos nakita niyo yung mga tubig-tubig na yan. Ayan. Amo kong babae nagbubuhat. Naglalagay sa water dispenser. Ayun yung ako. Kasi ako pag naglagay ako, inihiwa ko para mabilis pumasok sa ano. Pero dito ako naglalagay nito minsan. Kasi madali lang, hindi ko siya kailangang buhatin. Ayan, paupo lang siya. Patong lang. Sa water dispenser kasi kailangan buhatin ay medyo mataas. Ayan. So yung babae yung naglalagay, ako naman doon sa kabila. Tsaka pag may mga mabibigat na mga bubuhatan, matulong talaga sila. Aling panganay. Siya talagang nag-ano. Kailan ba yung may ginagawa ko? Mas mabang siya. Wala. Siya pinabayad ng amo ko sa binili na tubig. Pati siya nabuhat na rin. Binuhat niya na rin. Pasok ng bahay. O, diba? Hindi ako nagpagod. Ganyan sila. Sana hindi sila magbagong sa bagay. Ano na yan? 9 months na ako. Parang wala namang pagbabago. Ganun ba? Mabait lang talaga sila. Diyos ko po, nakalimutan ko. Bakit pala ako nakalimutan ko yun? Andun yung vacuum. Hinugasan ko kasi. Diyos ko, Uy, bukas ito. Ito malinis na yan. Hindi naman sila makalat. Kasi sinasabihan ko sila ng nanay na magkalat. Yung alaga ko nga, kumain nga siya, hindi niya naligpit yung pinag-ainan, hindi na ba sila pa sabi nanay, iligpit mo. Eh, may natapon ata. Sabi niya, punasan mo. Tsaka pag kumakain talaga yung mga alaga ko, galit yung lababo yan. Hindi yan sila utos na gawan mo ka ng ganito, kain ako ng ganyan. Kahit yung amo kong lalaki. Tara, doon ako nakapunakapi siya ng gawa rin nung makain ako anong kainin niya. Kahit yung mga alaga ko, hindi sila naputos talaga. Yung bunso lang minsan. Sabi niya, nani, gawan mo ako ng sandwich. Sabi ko, anong gusto mo? Sandwich starter. Sabi, okay, yun lang. Saka yung alaga kong babae, yung amo ko ang nag-asikaso talaga, hindi ako papakain. Ang puti ko sa sa ilaw. Sa ilaw ba? Wala namang ilaw. Sa liwanag lang pala. Sige na. Bye-bye. Bye guys. Umpisa maglinis.